sila nahuli? Ayan. Ayan, sorry po. Magandang gabi po sa mga kasama natin dito sa Sanctuary at magandang gabi po sa mga kasama din natin online. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Salamat, Lord, dahil kayo po ang nagtipon-tipon sa amin sa lugar na ito ng safe, Lord. I continue to pray, Lord, na ang bawat isa sa amin, Lord, ay magkaroon ng matapang puso, Lord, upang mapagtamnan ng iyong salita at tanging salita niyo lamang po ang mamutawi sa aking mga labi. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, lahat naman po tayo ay familiar sa I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me. Yan, may mga sumagot po na nasa tono pa. Ayun, familiar po tayo sa kantang I am a friend of God. At sa gabing ito, tatalakayin po natin ano po ba ang pagiging friend ng Panginoon. Where in the Bible are we called friends of God? Basahin po natin ang teksto para sa gabing ito. So, 12 to 15. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. So ano po ba ang konteksto ng pagkakasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo na I am now calling you as friends? Ito na po ang panahon kung saan naghahabilin na po si Jesus Christ sa kanyang mga disipulo na siya po ay lilisan na sa kanilang tabi. Aalis na po siya sa piling ng mga disipulo dahil gagawin niya na po ang will of the Father. Ito na po ang gabi bago po ipagkanulo si Jesus Christ. So sa panahon na po ito, kapag binasa po natin yung earlier chapters, makikita po natin na balisa, naguguluhan, marami pong worries ang mga disciples. Marami po silang mga katanungan. Wala po silang kasiguraduhan. At sa ating mga buhay, meron po tayong mga moments na ganito. Tayo po ay nag-worry, walang kasiguraduhan, may itgi sa ating pag-aaral, sa ating work, sa ating pamilya, sa ating kalusugan. At sa panahon na ito, sinabi ni Jesus sa kanila na, I am calling you my friends. Tandaan po natin sa mga panahon na ito po ang mga pinagdadaanan natin. Swak na swak po at perpekto po nating matandaan na tinawag po tayong kaibigan ng Panginoon, that we are friends of God. Bakit po? Basahin po uli natin ang verse 15. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Again po, nasa panahon po sila ng walang kasiguraduhan. At isa pong comfort sa kanila na malaman na sila ay friend ng Panginoon dahil kilala nila ang Panginoon. Alam nila ang will ng Panginoon. Meron po tayong comfort kapag kilala natin ang Diyos at alam po natin ang kanyang plano dahil doon po tayo nagtitiwala. Ma-share ko lang po, this last Sunday lang po, ako po ang Sunday school teacher at ang lesson po namin ay Acts in prayer po. Review lang po, ang A sa Acts ay, ayun po, ay adoration. Tapos nung inulit ko po yung pag-aaral ko, nagsisimula po tayo sa adoration dahil mas madali po tayong makakapagpanalangin kung kilala po natin kung sino yung kausap natin. Kung kilala po natin ang Panginoon. Kaya there is comfort po na kilala na natin ang Panginoon. Ngayon po, meron tayong panawagan para sa ating church building. Meron pong patuloy na paghingi ng pagtulong.
ng kahit anuman pong mabibigay natin dahil meron pa po tayong mga kailangan. Hindi naman po tayo nababahala na, hala, baka hindi na matuloy. Parang wala po ako naririnig na, hala, baka hindi na ito matuloy. Bakit po? Dahil kilala natin ang Panginoon natin as Jehovah Jireh. He will provide. At alam natin ang plano niya sa atin dito sa BCC. His plan, kaya po tayo merong bagong tinatayo na church building, is to beautify His beautiful church. Ito po ay matagal nang sinabi sa atin, inihayag sa atin. So being friends with God, being a friend of God, is knowing who He is and knowing His will. Ano pa po? Paano po ba tayo natawag na kaibigan ng Panginoon? Akyat po tayo sa verse 14. You are my friends if you do what I command. So, kaya po doon sa verse 15, meron pong distinction na I no longer call you as servants. Bakit po? Kaya po, minade clear yun dahil sabi dito po sa verse 14, you are my friends if you do what I command. Sukatan po ng pagkakaibigan ang pagsunod. Bakit po? Dahil sukatan po ng pag-ibig ang pagsunod. Tinawag po natin sa verses 9 to 10. Akyat po tayo. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. Verse 10, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His command. Napakaganda po ng pagkakasunod-sunod po ng verses sa John 15. Kung meron po kayo, in your own time po, pwede nyo po itong pag-aralan. Ang pagsunod po natin, yun po ay isang act of love. Just as how Jesus Christ loved the Father and obeyed the Father's commands, tayo po na ipapakita po natin na mahal natin ang Diyos sa ating pagsunod. At isa po itong magandang bagay dahil tayo po ay binigyan ng commandment na ito sa verse 12 and 13. Sa verse 12 and 13 po, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that He laid down His life for His friends. Tayo po ay mahal ng Panginoon. At sa pagbigay niya ng command na ito, ini-invite niya po tayo na maranasan, na manatili ang kanyang pagmamahal, sa kanyang pagmamahal. Hindi lang po ito basta commandment na mahalin natin ang ating kapwa, dahil ito ay isang commandment, ito ay invitation at patuloy nating maranasan ang pagmamahal ng Panginoon. At hindi lang tayo tumitigil doon. Tayo ay inaanyayahan din na ibahagi itong nararanasan nating pagmamahal sa ating mga kapwa. At paano po ba natin ito maibabahagi sa iba? How do we love others just as Jesus Christ has loved us? Ang isa pong kaparaanan, marami pong kaparaanan, pero ang isa po ay through prayer. Yaman din lamang po na tayo ay nasa isang prayer meeting. Alam po natin kung gaano ka-importante ang prayer kay Jesus Christ. Tinuruan niyo po ang mga disciples na mag-pray. Nakikita po natin siya na lagi siya ay nagpe-pray. At pinag-pray niya rin po ang mga disciples at ibang mga tao. Through prayer, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos at work na gumagalaw sa atin. Again po, ang konteksto nito is, ang mga disciples ay troubled. Sila po ay nababalisa. At doon po, ibinigay sa kanila ng Panginoon na, I am your friend. Gusto pong ipaalam ng Panginoon na yes, aalis muna ako dito sa mundong ito, pero tayo pa rin ay may relationship. Tayo pa rin ay connected sa isa't isa. And when we pray, we are connected to the Lord. Tayo po ay nag-grow ng ating relationship in the Lord kapag
tayo po ay patuloy na nakikipag-usap sa Kanya at hindi lang po natitigil doon. When we pray for one another, when we pray for each other, tayo rin po ay connected, tayo rin po ay nagkakaroon ng relasyon sa bawat isa dahil ang connection po natin ay si Jesus Christ. We are connected through Jesus Christ and by the love of Jesus Christ. Kaya nga po kapag meron po tayong problema, may kailangan pong ipag-pray, meron pong may sakit, lagi pong nag-a-ask ng, may mga prayer request ba kayo? Or sinasabi po natin ang mga prayer request natin kay Ate Jet or sino man pong ka-close natin sa church. At kapag alam po natin na merong nagpe-pray para sa atin, meron po tayong kagaanan sa loob. Dahil alam natin na hindi na lang tayo mag-isa sa kung anumang sitwasyon na yun. Alam natin na ang Diyos ang gagalaw at alam din natin na kasama natin ang mga brothers and sisters natin sa pananampalataya. Kaya nga rin po kapag tayo ay nagpapasalamat sa ating mga answered prayers, lagi po siyang celebration. Hindi lang po yung nangailangan, hindi lang po yung nangailangan ng prayer yung nagse-celebrate, kundi lahat po tayo ay nagse-celebrate. Dito po natin nakikita din na gumagalaw po sa ating mga buhay ang Panginoon at nakikita din natin ang pagmamahal niya sa atin mula sa ating mga kapatiran. Ngunit itong pagmamahal na nakukuha natin from the Lord, itong pagmamahal na nararanasan natin, hindi lang gusto ng Panginoon na sa atin lang mga kapatiran, na sa atin lang mga believers, kundi pati yung mga kakilala natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Pati rin po ang mga non-believers. Because God so loved the world. So, pati po ang ating panalangin po, pinapanalangin din po natin ang iba. Lalo na po ang mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tignan po natin sa John chapter 17, verses 20. So ito po, pag tinignan niyo po ang mga Bibles niyo, ang title po ng passage na to ay Jesus Prays for All Believers. Basahin ko po ang panalangin ng Panginoon. My prayer is not for them alone, referring po to the disciples to. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me. May they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them, even as you have loved me. So ito pong pagiging friends natin with God, ang pagtanggap po natin sa pagmamahal ng Panginoon, hindi po siya natatapos na sa atin lang ito. Ito po ay dapat nakita ng mga ibang tao. Kaya po ang command is to love one another. The love of Jesus Christ sets us apart from other people. At ito po dapat ay evident, ito po dapat ay nakikita dahil nakikita mo po nila na totoo ang Panginoon, totoo ang Diyos, totoo ang kanyang pagmamahal. At alam po natin na totoo ang pagmamahal ng Panginoon dahil 2,000 years ago, binigay niya po ang kanyang buhay at the cross to save everyone. Every single person. Kaya nga po, it is the greatest love to lay one's life for a friend. So as we remember tonight, brothers and sisters, that we are friends of God, tandaan po natin ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na ating natanggap. Para po maalala natin ito, maaari ko po bang anyayahan kayo na kumanta. Sobrang short lang naman po nito at alam naman na natin ito. Alam naman po natin ang Oh, I love you with the love of the Lord. Tama po. Sa BCC, kultura na po natin na kapag tapos na po ang service, ito po ang kinakanta natin. So, ngayon po, try po nating kantayin. In 1, 2, 3.
Oh, I love you with the love of the Lord. Pwede niyo pong tignan ng bawat isa. The love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love of the Lord. So, po, hindi lang po natin to kinanta. At ang ganda nga po na ito po ang closing song natin bago po tayo maghiwa-hiwalay tuwing Sunday dahil patuloy po natin natatandaan na mahal tayo ng Panginoon. At meron po tayong pagmamahal sa bawat isa dahil nasa atin po ang pagmamahal ng Panginoon. Lagi po nating tandaan that Jesus loves you. Dala-dala po natin to sa araw-araw nating buhay. Lalo na po sa mga panahon na tayo ay nababalisa. Lalo na po sa panahon na tayo po ay walang kasiguraduhan. Kaya po, a friend loves at all times dahil Jesus Christ loves us at lala at nakakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. As we pray tonight, alalahanin po natin ang bawat isa. Ayun po, meron po tayong mga reseta, pero baka po may mga pangalan na ipaalala sa inyo ng Panginoon. Pati rin po ang mga kakilala natin, mga pangalan ng mga tao na hindi pa nakakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. And let us always remember that a friend loves at all times and prays at all times. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, maraming salamat po that we can call ourselves as your friend. At ito ay dahil lang po sa inyong pagmamahal. Nawa po hindi po namin ito makalimutan at hindi rin po namin hayaan na hindi namin maparamdam po sa iba ang inyong pagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.